Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Atin pong pakinggan ang interview kay Antonio Trillanes regarding po sa kaso ni Digong sa ICC. Kamakailan po kasi siya po ay pinagbintangang nag-welfare check daw kay Digong sa Daheg. Pero pinabulaanan niya po ito at hindi raw po ito totoo. Pakinggan po natin ang interview sa kanya. Senator. Ang 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 pinag-uusapan natin ngayon is yung welfare, ayan na lang, no? Welfare and kalagayan ni former President Digong at The Hague. Yeah. And you were there just recently, Yes. di ba? Yes. And they were saying na parang instead of parang ikaw parang lumalabas pa negative yung pagpunta mo doon, di ba? What do you say about this? Okay, just to be clear, unang-una, hindi ako pumunta doon to do a welfare check sa kanya. Okay. Meron Okay? po akong mga iba't ibang engagement sa ICC. Isa na yung pag-discuss kung ano yung mga polisiya ng ICC sa kanilang detention center. Paano yung ano nila, kondisyon, ano yung itsura ng mga facilities sila. So, komportable si Digong doon. Okay. 10 square meters yung kanyang kwarto. Hindi to selda. Meron siya sariling CR, may kitchen sila, may common area, may library, recreational facilities. Talagang lahat ng pag-alaga sa isang detainee ando doon. So, taliwas po pala, sinungaling po ang mga Duterte, no? Dahil nga po pinapakalat nila dito na hindi na daw po siya nakakausap ng maayos, hindi na raw po siya nakakatayo, ilang beses na daw po siya nadapa. Ayon naman kay Robin Padilla, si Duterte daw ay nasa isang Bartolina. Pawang kasinungalingan pala ang pinagsasabi nitong mga DDS na to. Hindi po pala totoo. Eh, ang kulungan pala ni Duterte doon sa Daheg, eh napakaluwag. May sariling TV, may sariling CR, may sariling sofa, may sariling tulugan. Mayroon pang garden, pwede ka pa palang lumabas, may telepono ka pa na 24 hours, pwede, anytime na pwede kang tumawag. Ganun pala ang kulungan niya ron. Taliwas yung kanilang sinasabi rito para makakuha po sila ng simpatya. Tignan mo itong mga sinungalingan nitong mga taong to, no? Kaya po, ako nadidismay sa mga ugali nitong mga taong to eh. Puro sinungaling. Meron ding medical team sa loob na Mo. naka-standby. 6 lang sila doon eh. Ayan po ah. Tapos, meron ding ambulance na naka-standby. Yung hospital, 5 minutes away. So talagang walang problema. And again, to be clear, hindi ko siya binisita kasi bawal yon. Kailangan papayag siya sa mga bibisita sa kanya. Oh, Yan. okay. So it's not So a welfare check, no? It's not. No, kasi yun ang ano sino nagsasabi ng welfare check na yan? Yung pamilya, yung mga magkakapatid, yung mga anak. Kasi ito, no, liliwanagin ko. When I was there, based sa nakalap ko impormasyon, walang nangyaring insidente na hinimatay si Digong. Yung sinasabi ni Pat, Sara na hinimatay, unconscious, 3 beses. nakita niyo po ang kasinungalingan po ni Sara Duterte. Ewan ko kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ng mga kanyang magulang na lumalabas po na sinungaling po siya. Ano? Sa totoo lang. Walang ganon. And in fact, even the wife, si Mrs. Zimmerman, Zimmerman, no. sinasabi niya, walang ganon, okay yung asawa niya, masaya, No. lahat. Kaya there is no cognitive decline, there is no physical or medical condition. Talaga nagsisinungaling lang yung magkakapatid. Okay. So talagang Yeah. parang there was no official anything na pinadala ka doon ng government. There's one, because one, you're not connected anyway with the, I'm not. whatsoever, no? Yes. So this is in your, as part of the invitation of the ICC, is that what you're saying? Yes. In my private capacity, I was invited there dahil simula noong 2017, dahil una nga kami nag-file ng communication, may engagement na kami with the ICC. Tinutulungan namin sila mag-produce ng testigo, mga dokumento.
Kaya na-appreciate naman nila yung mga efforts efforts Oo. ng samahan. Mhm. So doon, diniscuss lang yung iba't ibang sangay ng ICC. Kaya po, napakinggan niyo po yung paliwanag po ni Antonio Trillanes na hindi po totoo yung binibintang sa kanya, nag-welfare check daw po siya doon sa dahig, nagalit yung mga magkakapatid dito. Yun pala, pawang kasinungalingan lang. Naku po, ano? Saan kaya nila kinukuha yung kanilang mga katwirang ganyan na puro kasinungalingan? Tapos ibinabalita nila dito sa Pilipinas na ganun daw. Pero pinabulaan na naman ito ni Antonio Trillanes. So, pawang kasinungalingan. Kaya ako naniniwala itong tatlong magkakapatid na Duterte na ito, mga sinungaling. Marami kasi yan. It's not just one entity or department. Etong si, is it Kaufman or something? Kaufman. Have you had a chance to talk with him? No. No. Kasi I think he rarely visits the ICC naman eh. So ito lang, tinignan. Kasi kailangan malaman din natin kung ano ba. Kasi interested party kami. Eh ngayon, merong pending yung interim release, di ba? Kaya palagay ko yung sinasabi nilang ganito yung kondisyon, cognitive decline, hinimatay, gano'n. Palagay kong audience nito yung pre-trial chamber na mag-grant ng interim release. Ano sila ng kaawaan, gano'n. At the same time, yung mga Duterte supporters din sa Pilipinas para ano yung base nila, ma-rile up, ano, at magalit. Pero hindi totoo. So he's well. He's well. He's So, napakinggan niyo po ang paliwanag ni Antonio Trillanes na hindi raw totoo yung mga sinasabi ng magkakapatid dito sa Pilipinas, no? Buti na lang, hindi ako naniniwala sa kanila dahil sa pagmumukha pa lang nila, talagang kitang-kita mo sa aura ng kanilang muka na sila ay mga sinungaling na tao. So, ito pong panayam sa kanya ang magpapatunay na hindi po totoo yung binibintang sa kanya na pinapunta siya ng daig upang mag-welfare check, ano? Okay. Dako naman po tayo sa pagbasura ng interim release ni Duterte. Ano? Ito. Sa ating linya ay si Attorney Gilbert Andres na tumatayo po na isa sa mga abogado ng mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Attorney Gilbert, magandang umaga sa iyo dyan sa The Hague. Hello, Tony, Jackie. Oo, magandang gabi po sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, Tony, Jackie, Yeah. gusto ko lang sabihin na panalangin po namin ay nandyan po para sa mga kababayan natin sa Yeah. Davao provinces at sa Cebu po. Yes. I'm sure they will appreciate that, attorney. Ha? Anyway, so ngayon, ito pong pagpasya ng International Criminal Court Appeals Chamber pa lang ho ito. Tama po ba, Attorney Gilbert? Appeals Chamber? Ano po to, Tony? Pre-trial Chamber 1. Pre-trial chamber? Okay, yung pagpasya ng pre-trial chamber, maaapila pa ho ba ito or final na po yan? Oo, kasi sa ICC, hindi po lahat ng mga resolution ay naapila. Kailangan, mayroon pong iba na with leave of court. Kaya sa tingin ko po, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa pre-trial chamber. At kung i-deny yung with leave of court, hindi na pwedeng i-appeal. So may ganung komplikasyon sa ICC proceedings. Ano po yung definition po ng with leave of court, attorney? Oo. Ibig sabihin, hihingi pa ng permiso yung isang move-on, yung isang nagpa-file ng motion for reconsideration dun sa chamber concerned. Kung hindi grant yung authorization, hindi pinayagan, hindi na pwedeng mag-appeal. Kasi interim release, pa lang yan maliit na parte pa lang yan ng proceedings. Hindi naman po yan talaga yung main na parte ng proceedings. Okay. Sige. So ngayon at malamang na hindi na nga po appealable ang ito pong pasya ng pre-trial chamber, meron pa... Ano pala, Tony? With leave of court. With leave of court. with leave of yun court. lang yung distinction. Oo.
Maari po ba na sa ngayon ay bisitahin muli si dating Pangulong Duterte sa kanyang detention facility para makita kung meron bang pagbabago sa kanyang physical condition at mapakita na pwede nang ituloy yung pong paglilitis sa kanya, or meron pa bang hihintayin pa na ibang proseso before that? Oo, magandang tanong yan, Tony. Kasi sabi nga ng pretrial chamber doon sa denial ng interim release, separate na issue siya. Yung kanyang alleged fitness to stand trial. Kaya Yeah. hindi po siya kinonsider doon sa denial ng interim release. Ah, Pagkos magkakaroon po yan ng separate na na process po. In fact, kaka-file lang yun or kaka-publish lang po ng Office of the Prosecutor na submission na gusto nila may panel of experts. So, to kasi ang examine him. fitness to stand trial, it's legal term po. Okay. Pero ang legal term na yan nakabase dun sa overall overall health ng isang tao. So, pwedeng physical, mental, psychological, Yeah. cognitive. So, kailangan mga eksperto. Oo. Opo, hindi lang po pwedeng ng defense, hindi siya fit to stand trial kasi kailangan po ng talagang scientific evidence. May panels. Oo. At Si- hindi pala basta-basta yung mga ganito. At magkaiba pala siya. Opo, panel. Hindi ginamit na basihan yung medical or physical condition ng dating Pangulo sa pag-deny sa kanyang interim release. Oo. Kasi ang tinitingnan lang Tony Jackie, yung tatlong grounds na nasa Article 58 ng Rome Statute. Ano yung tatlong yon? Una, a-attend ba siya ng trial? Oo. Or mag-i-escape po ba siya or hindi ba siya a-attend? At sa paningin po ng pretrial chamber, baka hindi siya umattend kung i-release siya, no? Kasi sabi doon, kini-question nga ni Mr. Duterte at mga kaanak yung jurisdiction. In fact, mayroon pa mga statements, yung ibang kaanak, kahit isa na ilabas na yan sa ICC. Oo. Ikadalawang ground dun sa pag-reject ng interim release application, yung bang mapipeligro ba yung investigasyon at proceeding sa ICC. At sabi ng pretrial chamber, mukhang ma-influensya pa rin ng mga Duterte. Oo. Okay. Tapos ano yung pangatlo? Ikatatlo, pangatlo, yun nga, may posibilidad ba na makagawa pa rin ng krimen na international crime yung isang detainee kung i-grant yung interim release. At sabi ng pretrial chamber, may posibilidad kasi yun nga, may yung mga statements si Mr. Duterte na paigtingin niya pa yung war on drugs kung manalo siyang mayor. At sabi din doon sa statement ng pretrial chamber, yung Davao po, yung acting mayor ay anak na Mr. Duterte at significant to dahil according sa pretrial chamber, ang Davao ay isa sa mga place kung saan ito po ay nasa first count, nung document containing charges na patayan nung mayor pa si Mr. Duterte from 2013 to 2016. At dagdagan ko lang Tony Jackie, may ikaapat kasi apat dapat. Yung ikaapat, yun nga yung sa fitness to stand trial. Sabi ng pretrial chamber, in ibang issue to, Ibang issue, kaya hindi to dapat isalang-alang dito Okay. sa interim release. So to recap, yung unang ground ay baka flight risk. Baka umiska po at hindi na bumalik. Okay. Umamas ka po, oo. Pangalawa, Okay. maaaring may Dagdagan panganib. ko lang Tony Sige, dun go sa ahead. pag-eskapo Nangangahulugan lang po na ang ICC ay walang tiwala sa kay Duterte kung kanilang igagrant yung kanyang interim release. Kaya hindi po kaya ibinasura yung kanyang interim release dahil nga po walang tiwala yung ICC sa kanya. Baka raw hindi siya mag-attend sa trial kung pinayagan siya ng interim release. Kaya nga po ganyan ang nangyari, ibinasura. Sabi nga, may third state na willing i-accept si Mr. Duterte. Oo, Pero nabanggit ang ba yun? sinasabi kasi ng mga public state, ang sinasabi kasi ng public statement ng mga Duterte ay ilalagay sa Davao City si Mr. Duterte Hindi kung naman state i-grant yun. yung interim release. Kaya siya, parang taliwas. Correct, Oo. correct. So, balikan ko. First ground, posibleng tumakas, maging flight risk. Teka lang. Sa Sandali.
Hello? Ayan, attorney. Medyo nagtutut lang kanina, parang si Maria Ayan. Teresa Carlson lang. Pero babalikan, ayan na, nandiyan na ka. So, first ground, posibleng flight risk. Si dating Pangulong Duterte, posibleng hindi na bumalik. Pangalawa, posibleng kaya pa niyang impluensyahan yung takbo ng investigasyon. Tama? Dahil na Oh. ma-impluwensya pa ang kanilang Oo, pamilya. oo. Maapektuhan niya. Oo. At meron pa, yung pangatlo ay maaring, anong tawag dito? Ah, possibility of commission of of, more crimes. charged Oo. Oo. under the jurisdiction ng ICC. Naalala mo At yung pang-apat ay yung kalusugan. yung health. Oo, Pero hindi health. naman daw naging basihan to reject the Oo. interim release. Naalala ko pala nung unang hinarap Mm. si dating Pangulong Duterte dun sa ICC, si Attorney Salvador Medialdea pa yung tumatayong abogado niya nun. Meron na siyang ano kaagad dun di ba parang ano ba tutuloy. Yan. Meron na siya kaagad si Attorney Medialdea nun. Meron na kaagad siyang parang pangako dun sa mga judge na he will not commit further crimes. Tapos parang napansin ng mga tao yan na sinasabing further crimes, ibig mo sabihin, umaamin ka na may ginawa kang krimen? Parang ganun lumabas, di ba, Attorney Gilbert? Parang ganang lumabas. In fact, nandun din yan sa pleading nung defense counsel ni Mr. Duterte. Oo. Pero gusto ko lang Nawala na. ebidensya. Oo. Okay. Attorney, Hello. ulit naman namin Narinig yan. niyo po ako? Oo. Medyo nawala ka kanina, attorney. nawawala ka. Ano ka ba? Mobile ka ba ngayon, Attorney Gilbert? Are you mobile? Mobile po ako, nasa Ayun. labas po ako at naghahanap po akong simbahan kung saan pwede po ako manalangin. Pasalamat sa Diyos at na-deny pong interim release. Ay, naku, grabe. Pero attorney, di ba may nabanggit din dati na malamang naka-apekto doon sa rejection ng interim release yung claims ng Dutertes na kinidnap. Okay. Inyo pong napakinggan ang mga panayam sa legal counsel ng mga AGK victim, ano? Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe for the latest update and exciting content. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.